sa lahat. Parang nakikipaglaro kay kamatayan ang grupo ng kabataan yan sa Taguig. Sa lahat ba naman ng lugar, Nako. sa bubong ng humaharurot na jeep nila napiling Nako. magsuntukan. Ala. Ang kinahinatnan ng tagpong yan, abangan. Mamaya lang. Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. 3 miyembro ng pamilya, minasaker. Sanggol, nakaligtas. 2 sakay na motorsiklo, laknos ang balat Asido. matapos sa buya ng asido ng riding in tandem. News 5 Exclusive. Higit 70 Pinoy na nagtatrabaho sa scam hub, kulong sa Myanmar. American-Israel, sahip puwersang binokta ang Iran. At sa Happy Weekend, silipin ang makulay at masayang Panagbenga Festival sa Baguio City. Festival pala sa Matay ang 3 miyembro ng pamilya matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Zamboanga City. Ang tanging nakaligtas sa massacre, isang sanggol. Narito ang Frontline Report. Nagkahandusay at duguan ang mag-anak na ito sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Bolong, Zamboanga City. Kinilala ang mag-asawang biktimang sina Jenny at Rodel Espinosa at ang kanilang 19 anyos na anak na si Jen Rose. Base sa inisyal na investigasyon, nasa loob ng bahay ang pamilya nang biglang pasukin at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin mag-alas 9 kagabi. Nakaligtas naman sa krimen ang bunso nilang sanggol. Yung nakasurvive sir, hindi natin masabi kung ilang edad ko siya. Pero yun lang ang nasave sir. Sabi na kakatulong, pinatulong. Na-recover sa crime scene ang 7 basyo ng baril. Ayon sa pulisya, posibleng long firearms ang ginamit sa pamamaril. Sa ngayon, blanco pa ang mga pulis sa motibo sa massacre. Pero mayroon na silang person of interest. Patuloy ang investigasyon. Nasa pangangalaga naman ng kanilang kaanak ang nakaligtas na sanggol. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sinabuyan ng asido ang magkasintahang sakay ng motorsiklo sa Cagayan de Oro. Ang ugat ng panatake, personal na alitan. Narito ang Frontline Report. Umuusok pa ang jacket na yan habang nakapatong sa halaman sa Cagayan de Oro City. Suot yan ng isang driver na sinabuyan ng asido ng riding in tandem. Agad tumabi ang rider. Pati ang kanyang backride, nasabuyan din ng kemikal. Tumulong naman ang mga residenteng nasa tabing kalsada para bigyan sila ng tubig. Napahilamos sila dahil sa naramdamang hapdi. Ayon sa uploader, nasa likod siya ng mga biktima nang mapatigil din dahil sa usok mula sa asido. Lapnos ang mukha at braso ng mga biktima. Ang riding in tandem agad namang tumakas matapos ang krimen. Paglilinaw ng mga pulis, hindi ito bagong modus ng masasamang loob. Personal na alitan umano ang dahilan kung bakit sila sinabuyan ng asido. Sa backtracking ng PNP, inabangan ng mga suspect ang paglabas ng biktima na galing noon sa duty sa ospital. Lumalabas po natin isang modus, no? Sa isang krimen, but having taken personal attack of a suspect towards his victim. Before the incident, upon the interview po, nagawa ng ating kapulisan, meron po nagsasagutan, no? Itong biktima sa yung suspect po natin. Tukoy na ang mga suspect at inihahanda na ang reklamo laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. ICC Duterte. Natapos na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nanindigan ang kanyang defense team na inosente ang dating Pangulo at dapat nang pauwiin ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, tiwala sa isang bagay si Attorney Nicholas Hoffman. Mr. Duterte's speeches alone are totally insufficient to substantiate the charges against him. Hindi raw sapat
ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para idiin at litisin siya sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. If Rodrigo Duterte is to be faulted for anything, it is for his inappropriate choice of language. But he murdered no one. Binanatan din ni Kaufman ang kakulangan umano sa ebidensya na marami sa mga napaslang sa Jaguar ay mga minor de edad. I would like to remind the learned representative for the victims that he is not a mini prosecutor, and to regale the pre-trial chamber with unsupported allegations that many children lost their lives is utterly inappropriate. Marinding itinanggi ni Kaufman ang pagdawi kay Duterte sa pagkamatay ng high-value target na si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Hindi raw nakita mismo ng testigo ang krimen, kundi narinig lang daw ang putok ng baril. Hindi rin daw tumutugma dito ang mga police report. Banat dyan ng prosekusyon, hindi na nakapagtataka kung may mga police report na hindi tumutugma, lalo't marami raw kasabwat si Duterte. When he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. Sinagot din ng prosekusyon ng banat sa kanila ni Kaufman kung bakit hindi nila inimbestigahan ang drug-related killing sa termino naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Attorney Julian Nichols, ang kliyente ni Kaufman na si Duterte ang may kasalanan. Well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not have jurisdiction after a certain period. Sa huli, nanindigan pa rin si Kaufman na inosente si Duterte at dapat na siyang pauwiin ng Pilipinas. There is absolutely nothing to directly link Rodrigo Duterte to the 78 deaths alleged. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace. Pero, tanong ng prosekusyon, anong klaseng inosenteng tao raw ba ang proud pang magsabi sa publiko na nakapatay siya? What innocent person has ever said, assuming I committed all these murders, was for a really good reason. It's obvious what he's talking about. He's talking about the murders. He wants to be remembered for decades of murdering his own people. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Kumpiyansa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga inilatag nilang argumento sa pagdinig ng ICC. Pero banat ng kampo ng mga biktima, kung talagang malakas ang depensa, bakit daw kailangan itong magpaawa? Nagbabalik si News 5 anchor Angela Lagunsad Castro. We made clear in our presentation, Mula sa pagkatapos kahapon ng confirmation of charges hearing, may 60 araw ang mga hukom para suriin ang mga ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 3 ang posible nilang maging desisyon. Una, kumpirmahin ang kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte at iakyat ito sa paglilitis. Sakali, mananatiling nakakulong ang dating Pangulo. Pangalawa, pwedeng ipagpaliban ang paglilitis at atasan ng prosekusyon na magpasa ng dagdag na ebidensya o kaya naman ay amendahan ang kaso laban kay Duterte. At pangatlo, pwedeng ipasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi na uusan ang paglilitis kaya posible na ring palayain ang dating Pangulo sa pagkakakulong sa International Criminal Court. Bagay na dapat daw mangyari ayon sa lead defense team ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Lalo't hindi raw dapat gamitin sa kaso laban kay Duterte ang mga sinabi niya sa war on drugs. Muli ring sinisi ni Kaufman ang media matapos ang hearing. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one? Why does the media always criticize my client? Full stop, end of story. Tiwala rin ng dating Chief Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo na binasag ni Kaufman ang mga binato sa kanila ng prosekusyon. As I've already said, he has rebutted all the allegations of the prosecution. And in fact, bagsak na lahat. Giit naman ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III, lugi sa ebidensya ang prosekusyon. The presentation of the prosecution are mere allegation without any supporting evidence. Yun ang importante. Ang dali magsabi, pinatay mo siya. Pero anong proof mo?
Pero kung si Atty. Nery Colmenares naman ang tatanungin, malakas daw ang argumento ng prostitusyon na si Duterte pa rin ang pasimuno sa patayan sa kanyang drug war. The fact that he resorted, para sa akin, to blaming the rogue cops just to save his client shows na hirap siyang i-shutter talaga yung ebidensya ng prosecution na in the end, pinagkanulo niya na ang mga pulis na nilaglag talaga ni President Duterte. Banat pa ni Colmenares, tila nagpapaawa na lang daw ang kampo ni Duterte dahil sa emotional closing statement ni Kaufman na matanda na raw ang dating Pangulo at dapat na siyang palayain. The moment na nag-a-appeal ka na lang sa emotion at hindi sa awa, may problema ka ng malaki. If you are weak on the evidence and the law, you focus on emotions. Kiit naman ang grupong Duterte panagutin. Dapat nang matuloy ang paglilitis lalo't matagal na anilang dinedma sa Pilipinas ang mga kaso ng mga biktima ng madugong war on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Kulong sa Myanmar ang higit 70 Pilipinong nagtatrabaho sa scam hub doon. Bukod sa iligal na pumasok sa bansa, overstaying na rin sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawid, exclusive. December 11, 2025, Maywadi, Myanmar. Siksikan at walang labasan ang 78 Pilipino sa silid na ito. Kakasagip lang sa kanila sa pinagtrabahuang scam hub. Pinalong kami dito sa January 7, 2026, Paan, Myanmar. Isinakay ang mga Pinoy sa truck. Walang ihian, maging pag-inom ng tubig, pahirapan. Pagbaba ng sasakyan, buong akala ng mga Pinoy, ita-turn over na sila sa mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas. Pero lahat sila, diretso sa Paan Prison. Sana po ay matulungan niyo po kami dahil mahirap po ang pinagdadaanan namin dito. Araw-araw po ay nangangamba po kami para sa aming buhay. Depressed na ako dito, kulang sa tulog, walang gana kumain. Sa isang mensahe mula sa Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance, kinumpirma nila na nasa kulungan nga ang 78 Pinoy. Isang taon umanong ikukulong ang mga Pinoy dahil hindi agad sila na-repatriate o napauwi ng Pilipinas. Kabilang na rin sa asunto ang illegal entry at overstaying sa Myanmar. Sabi pa ng grupo, hindi pa rin daw nakakakuha ng permit ang Philippine Embassy officials para makapagsagawa ng physical welfare check sa mga Pinoy. Wala pa naman tugon ng Philippine Embassy sa Myanmar tungkol sa mga pahayag na yan. Ikinababahala naman ng isa pang grupo, kumakalat na sa Southeast Asia ang mga scam hub. May mga Pinoy na rin ang nasa scam hub sa Cambodia, Indonesia at Malaysia. Many thousands are from the Chinese organized crime groups and have been directly involved in developing the scams, building out the technology needed to perpetrate them, and in laundering the proceeds. Many more are willingly engaged in the criminal activity and have become hardened scammers. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, higit 800 Pilipino sa Maywadi, Myanmar ang napauwi ng bansa simula noong 2025, habang lampas 400 Pinoy na scam hub workers din mula Cambodia ang napabalik ng bansa simula noong nakaraang taon. Paulit-ulit namang pinaalala ng DMW na huwag kumagat sa mga job offer na hindi dumaan sa kanilang ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Riniel Pawid, News 5. Ulat panahon tayo mga kapatid, asahan ang maaliwalas ng weekend sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng maalinsangang easterly winds ang halos buong Pilipinas. Sa Batanes at Babuyan Islands lang tumatama ang malamig na hangin amihan. Sa forecast ng Metro Weather, magiging maaraw o maulap bukas sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Makulimlim at mas malamig naman sa bandang Hilaga. Maaliwalas din ang panahon bukas sa Kabisayaan, pero may chance ang umulan sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Maulap at makulimlim naman sa malaking parte ng Mindanao, pero posible ring umulan sa hapon sa Soc Sargent, Bangsamoro at Davao Regions. Susunod, hazing ng isang gang sa Bulsa Video. Mahigit 100 pamilya na sulugan sa Paranaque. At mga residente, pinulabog ng nakawalang sawa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Diba? Magawa. Ang babae, Friday. Ano yung story? Back. Story. Oh, yun nga yun. Viral ang video ng pananakit ng mga estudyante sa isa pang estudyante sa Cavite. Bahagi raw ito ng initiation rites para makasali sa gang. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nakapiring at paulit-ulit ang pinagsasampal ng kanyang mga kaeskwela. Ang babaeng estudyante sa viral video na ito, isang lalaki at dalawang babaeng estudyante at nagsalitan sa pananampal. Kuha raw ang video sa labas ng isang paaralan sa Imus, Cavite. Grade 8 student daw ang babaeng estudyante at kuha ang video sa initiation rites ng kanilang gang, hit ng Cavite Provincial Police. Malinaw na hazing ang nasa video. Maaari raw kasuhan ng mga leader ng gang na sinasalihan ng mga bata. Alamin po natin kung sino yung mga sangkot po dito. I-refer muna natin sa school kung ang school na kanilang pinapasukan ay papatupad po sila ng Bullying Act. Naglabas naman ng pahayag ang Imus National High School kung saan pumapasok ang mga estudyante. Siniseryoso raw nila ang insidente na kumakalat ng video. Nagsasagawa na rin sila ng masusing investigasyon para matukoy ang katotohanan sa nilalaman ng video. Naigigil daw na sumusunod ang pamunuan ng paaralan sa mga batas na naglalayang tiyakin ang kaligtasan at kapaanan ng mga estudyante. Nakiusap rin sila sa publiko na maging responsable at iwasan ang pagkakalat ng hindi beripikadong impormasyon ng mga kaapekto sa paaralan at mga estudyante. Sa ngayon ay hinihintay pa ng mga pulis ang pagkakalanlan ng mga biktima at ang mga sangkot sa video. Mula sa pamunuan ng paaralan, inihikayat din nila ang mga magulang ng bata sa hazing video na magsampa ng reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Bago ang Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunog ang naitala. Tulad ng sa Parañaque, kung saan mahigit 100 pamilya ang nasunugan. Narito ang report. Nilabo ng apoy ang mga bahay na yan sa barangay San Antonio sa Parañaque City. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga nasunog na bahay. Inabot ng halos 5 oras sa pag-apula sa sunog. 60 bahay ang naabot. 120 pamilya naman ang apektado. Pinulabog din ng sunog ang mga residente sa barangay Jesus de la Peña sa Marikina City. Napula ang apoy pagkaraan ng 30 minuto. 2 malaking bahay ang nadamay. 7 na pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Sa probinsya naman, natupok din ang ilang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tumagal ng 1 oras ang sunog. Inaalam pa bilang ng mga bahay na nadamay. Halos wala nang natira sa barracks ng isang construction company sa Iloilo City matapos itong masunog. Inabot ng higit 1 oras ang pag-apula sa apoy. Umabot sa 390,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa Bacolod City, umakyat sa bubong ang ilang bumbero para maapula ang sunog sa isang residential area. Gawa sa halong light materials at konkreto ang mga bahay. Nagtagal ng higit 1 oras ang sunog. Halos 100 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Wala namang nasaktan sa magkakahiwalay na sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng PFP sa pinagmula ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nabulaga ang mga residente sa Hagonoy, Bulacan dahil sa isang sawa na nakapulupot sa gate ng isang bahay. May haba ito na 12 talampakan at may timbang na 30 kilos. Ayon sa pamunuan ng barangay, kumain daw ng 5 manok ang ahas. Nagtulungan ang mga tauhan ng barangay para mahuli ang sawa. Dinala ito sa lokal na pamahalaan na siya namang naghatid sa DENR. Muling nagbuga ng lava ang bulkang Mayon sa Albay. Sa kuha ng PVOX kagabi, makikita ang pagliwanag ng crater ng bulkan. May mga naitala rin pagyanig. Mahigit 50 araw nang nag-aalboroto ang bulkang Mayon. Nakataas pa rin ang Alert Level 3. Bawal pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Susunod, Iran, pinagtulungang bombahin ng Amerika at Israel. Grupo ng mga kabataan nagsuntukan sa ibabaw ng umaandar na jeep. At mga eksena sa likod ng reunion concert ng Sex Bomb tampok sa isang docu-series. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Yung ano niya, yung sa
Tuntukan ng POC na sinaya ang pagpupuslit ng droga sa mga airport at pangkalan. Karamihan sa mga nanguhuli ng mga otoridad ay mga dayuhan na Trafficking. pasok sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Naharap sa NAIA Terminal 3 ang isang Australian national na galing South Africa, bitbit ang isang backpack noong February 19. Laman pala nito ang 4 kilong pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 27 million pesos. Nabisto rin ang parehong siste na ginawa ng isang South African national noong February 15 kung saan itinago rin sa backpack ang nasa 6 na kilong shabu na may street value na 40.8 million pesos. Ang mga ganitong pagpupuslit ng illegal na droga sa mga paliparan at pantalan ang nais matuldukan sa pagpirma ng Memorandum of Agreement ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. So with this MOA, magiging mas maganda yung sistema doon pa lang doon sa processing ng mga baggages, mga suspicious baggages, up to the confiscation or seizure, yung participation ng PDEA when it comes to airport and seaport interdiction operation ay mag-legitimize. Dati raw kasi, kinakailangan pa ng maraming proseso sa tuwing may nahaharang ng mga individual o container na nais magpasok ng illegal na droga sa bansa. Pinakamarami pa rin nagpupuslit ng droga ang mula sa Amerika, Europa at ilang bansa sa Southeast Asia. Pero paniniwala ng PDEA, mabawasan na ito lalo't nabuwag sa Myanmar ang 3 malalaking shabu laboratories na nagsusupply ng droga pati sa Pilipinas. Bukod sa illegal na droga, tinututukan din ngayon ng Bureau of Customs ang issue ng korupsyon. Yan ay sa pamamagitan ng pagiging fully digital ng lahat ng transaksyon sa ahensya. Kasi kapag ang nagko-compute niyan, tao lang, alam niyo yung tukso, laging nandyan yan. So kailangan ilagay natin sistema na magde-determine ay yung tamang libro, tamang dokumento, itong babayaran at zero intervention na. Oras na mangyari ito, makakasabay ito ang Pilipinas sa pagiging digital na rin ng ibang bansa pagdating sa customs management. Mas mabilis yung pasok, tama pinagbabayaran, natutuwa ang mga negosyante, uunlad yung ekonomiya, maraming magkakahanap buhay, maraming magkakaroon ng pakinabang doon sa magandang ekonomiya. Nakatakdang masimula ng full digitalization sa Bureau of Customs sa unang bahagi ng susunod na taon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Niyanig ng sunod-sunod na pagsabog ang Tehran, Iran dahil yan sa sanib-persang pag-atake ng Amerika at Israel. Narito ang Frontline Report. Inulagan ng pagsabog kasunod ng makapal na usok ang Tehran pasado alas 8 ng umaga local time kanina. Ayon sa ulat ng Iranian media, sunod-sunod na pagsabog ang narinig sa capital city ng Iran. Sa pahayag ni Israeli Defense Minister Katz, sa Iran, preemptive attack ito laban sa Iran para umano alisin ang mga banta nito. Dati nang nagbabala ang Israel at Amerika na maglulunsad ng pag-atake kapag itinuloy ng Iran ang nuclear at missile program nito. Kinumpirma ni US President Donald Trump ang pag-atake. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. Hunyo nung nakaraang taon nang magkaroon ng 12 araw na air war ang Iran at Israel. Kinampihan ng Amerika ang anti-nuclear campaign ng Israel. Pero gumanti ang Iran at binumba ang US Al Udeid base sa Qatar. Wala pang pahayag ang Iran kaugnay ng sanib-puwersang pag-atake ng US at Israel, pero si President Trump muling nagbabala. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. 24 minutes. Kaugnay pa rin ang balita Wow, yan, okay. naglabas na ng safety advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Israel. Ayon sa Israel Defense Force o IDF Home Front Command,
Isinailalim na sa essential activity status ang buong Israel. Ibig sabihin, kanselado na ang pasok sa lahat ng paaralan, bawal ang anumang pagtitipon, wala na rin pasok sa trabaho maliban sa essential services. Paalala ng embahada sa lahat ng Pilipino sa Israel, manatili sa loob ng bahay at maging handang pumasok sa mamada o shelter kung may urgent alert. Samantala, ayon sa DFA, lubos na nag-aalala si Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Panawagan ito, mag-usap ang lahat ng mga bansa para marisolba ang sigalot. So, Open sa pagbabalik showbiz ang full-time mommy at wifey na si Pauline Luna Soto. Ang mga anak naman niyang sila Tali at Baby Mochi tila nag-e-enjoy sa pagiging Dabarkads babies. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Talagang feel at buo ang mga anak na bossing Vic Soto at Pauline Luna Soto na sina Tali at Mochi tuwing nasa Itbulaga. Kwento ni Pauline sa News 5, si Mochi nga raw ang nagre-request na bumisita sa noontime show. More than once a week, ang nire-request mo, Mami, go ka. Go ka. Ganyan ba yan ka? His favorite niya si Ryzen at si Wally. That is really their second home. And I am happy that they feel at home. Very close to home na talaga ang Dabarkads dahil kasama ang tropa ng Itbulaga sa recent renewal of vows na boss at Pauline para sa kanilang 10th wedding anniversary. Si Pauline, thankful to have a husband at gaya ni Bossing. It's just so nice and comforting to know and feel that we are one unit. And I think sa mga pinagdaanan namin na parang nalampasan namin yun na we fight together, we don't fight each other. And that's something I truly appreciate. Sa ngayon, busy muna sa pagiging full-time mommy at wifey si Pauline. May plano pa kayang magbalik showbiz si Pauline? Pero kung meron namang mga projects na hindi nga naman ganun ka-time consuming, we are very open. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. May bago na namang aabangan ng mga pinalaki ng sex bomb, ang Get Out docu-series. Makikita rito ang behind the scenes ng successful reunion concert ng sex bomb nanood, sayang. Ito ng kwento, pawis at luha. At dahil Nanood sa sa mainit News support 5 ng fans, ikinasa na ang round 6 ng concert at mukhang may pa-world tour pa ang kwento sa likod ng paglaban at hindi pagbawi ng sex bomb girls. Abangan. Kailan kaya yun? Susunod, mga kabataan, nagsuntukan si Jeep, oh, away siya. na jeep. At taong pumana sa kawawang aso, tinutugis. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sa bulsa video, Ayan. ang suntukan ng mga Anak ko sa jeep. kabataan sa ibabaw ng umaandar na jeep sa Suntukan sa Taguig. jeep? Walang kamalay-malay ang driver Short sa video. eksena. Bukod sa mga nasa buong, Teka, may no? mga nagsabit din at humahabol pa sa jeep. Pagkatigil ng driver, kanya-kanyang Away. lumilag ang mga kabataan. Maging ang ilang rider na napatingin na pagdiskitahan nila at sinuntok. Ayon sa uploader ng video, madalas ang ganitong gulo sa lugar, lalo na sa gabi. Natukoy na ng mga pulis ang mga menor de edad. Dinala sila sa barangay para pangaralan. Sabi po, sensitibo itong aming ibabalita. Sugatan ng isang aso sa Mati City, Davao Oriental matapos itong panain. Ayon sa may-ari ng 2 taong gulang na aso si Penpen, nagulat na lang daw siya nang umuwi ang kanyang alaga ng duguan. Agad namang naisugod sa veterinary clinic ang aso. Natanggal na rin ang palaso na tumusok sa likod nito at nagamot na rin siya. Patuloy pang hinahanap ang salarin. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Australia sa FIBA Asia Cup 2027 Asian Qualifiers. Next year, after nababalik sa barangay. Kawa na pa po ito. Bukas, alas 7:30 ng gabi. Target ng Gilas na makabawi matapos talunin ng New Zealand itong Webes sa final score
na 69-66. Goal din ang gilas na mapabilang sa tatlong teams na lulusot sa second round ng qualifiers. Mapapanood ang labanan sa live stream sa Pilipinas Live app at sa delayed telecast sa One Sports. Cut tayo. Eto naman para sa mga ARMY all over the world, may chance na kayong mapanood ng live Pati yung sa mga tour, sinehan live viewing, ang no? Arirang Tour ng BTS. May pa-live viewing kasi ang Bangtan Boys sa kanilang concert sa Bangtan Goyang, TV. South Korea sa April 11 at Tokyo, Japan on April 18. Live na mapapanood yan sa ilang SM and Ayala Cinemas sa Metro Manila. O diba, real na real ang concert feels kahit Last day nandito of ka the lang. At para ma-excite pa kayo lalo, naglabas na rin ang trailer para dyan ang BTS. Sa March 13 and 14, 2027, naman After ang Babali Balangay. BTS dito sa bansa. Baka sa'yo natin. Ay, nang-so. Susunod sa Happy Weekend, silipin ang masayang pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Tuloy-tuloy ang Non-stop. balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, malapit na ho ang summer, pero parang ngayon pa lang nararamdaman na natin. Pero ikaw, partner, matanong kita, bilang summer ang pinag-uusapan, naisip mo bang bumalik ng party? Lamigin kasi ako eh. Pero siguro, kasi isang araw lang ako doon. Sulitin mo, Parang bumalik hindi ka. considered yun pag isang araw lang. Saka marami pang pagkain, lugar na pupuntahan sa Baguio. Kabayo-kabayo. Pero kung sinitay na ba na Yun nga eh. Pero balik sa Baguio. Pero ito, bago pa man ang summer, makisaya muna tayo sa Panagbanga Festival. Live mula sa Baguio City. Nasa frontline na balita yan, si Laila Chicadora. Laila, naki-street dance ka na rin ba dyan? Ay, nako! Jazz at Mickey! Talaga naman ang puno ng sayawan at tugtugan ang ika-30 anibersaryo ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City! Medyo chilly weather tayo ngayong gabi, ha? Siguro mga nasa 19 degrees ngayon. At syempre, highlight nga ng Panagbanga, ngayong araw ay ang drum and lyre at street dance competition. Buhay na buhay talaga ang Cordilleran culture sa ipinamalas na street dance at drum and lyre competition ng Panagbanga Flower Festival dito sa Baguio City. Kanya-kanyang pasabog ang mga kalahok na estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan ng Baguio. Nagkaroon din ng thematic presentation bilang pagpupugay sa katatagan at tagumpay ng lungsod mula sa lindol noong 1990s hanggang sa pagkakahirang sa kanila ng UNESCO bilang Creative City. Blooming without boundaries. So, yan yung ating theme because we see that after 30 years, no one can stop Panagbanga. So, we will continue to bloom and then we will continue to think out of the box to come up with more exciting presentations. Bukod sa street dance, meron ding open category ang mga festival dances ng iba't ibang lugar gaya ng Ilocos Sur, La Union at Isabela. Kahit naman mabilad sa araw, ayos lang ang mga senior citizen na ito na galing pa ng Bulacan na i-flex din daw kasi nila ang kanilang panglamig gera habang nanonood ng parada. Meron sombrero, ma'am. May sombrero. May sweater pa. Apo, ayan, meron pa skirt. Dito naman pinili ni Georgia na i-celebrate ang kanyang 78th birthday. Hakot din niya ang mga kapatid, kaya parang family reunion na din daw nila. Para may pasyal ko naman ang aking pamilya, ang mga kapatid, saka mga apo. Kasama rin ni Georgia ang Amerikanong asawa ng kanyang kapatid na first time na na-experience ang Panagbanga Festival. Everybody having a good time. That's what this is all about. Jazz, Mickey! Bukas inaasahan naman na marami pa rin magpupunta dito sa Baguio City dahil nga ang inaabangan naman ay syempre yung 30 nagagandahang mga floral floats na paparada yan ha sa kahabaan ng Session Road pababa dito papunta sa Melvin Jones Grandstand.
dito sila paparada yung 30 na floral floats at pwede na kayong umaura-aura for the content. Pag-picture-picture na kayo hanggang gabi ang mga floral floats dito. Samantala ngayong gabi dito sa Melvin Jones Grandstand, may palibreng concert pa. Nako, para sa mga pilalaki ng Sex Bomb. At dito na kayo sa Baguio City. Tara, makinood na tayo. At syempre, pati ang Bluefields na sikat ngayon dahil nga sa nag-viral na dance step na dance challenge ng Ale ay magpo-perform din. So ano ba, Jess, Nikki, dito na lang kaya kayo mag-amfor. Nako, tuloy na lang. Laila, siguraduhin mo ilaban mo kami sa sayawan dyan mamaya, ha? Hindi ka para bumawi. Alam ko lang na may pa-concert dyan. Hindi na ako pumasok. Pero abangan natin bukas kasi panigurado mas blooming pa si Laila kaysa sa mga bulaklak na makikita natin sa vlog. Sabayan mo yung float, ha? Maraming salamat, Laila Ticador. Ayan o, may reason na para bumalik sa Baguio. Kaya nga, wait, ikaw, nakailang panagbaga ka na ba? Alam mo, hindi ba nakakapagpanabaga? Nakakailang Baguio na ako pero hindi pa ako nakakaya during the festival at baka dapat next year. Subukan natin. Hindi na ba tayo makakahabol ngayon? May trabaho eh. Weekend day, talaga. At yan ang impormasyon, dapat din yung malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan ng public service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.